Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan po natin ang mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga at unahin na nga natin etong tungkol sa panibagong painting na shinare ni Boss Joey De Leon sa kanyang Instagram account. So sabi nga dito sa caption, para sa mga naglilihi dyan, sa manga naglilihi dyan pala. Tapos may nakasulat sa painting na hilaw, tapos sorry, wrong number. So instead na hello, wrong number, ang nangyari hilaw. Sorry, row number. Nakakatuwa naman si Boss Joey De Leon dahil talaga namang napakahusay niya mag-connect at bigyang kahulugan ng mga word. Samantalang mukhang panibago at fresh episode po na The First Family ang mapapanood natin sa mga darating na linggo. So ayan po mga kadabarkad, shinare na po ni Atasha Mulak ang fresh episode ng The First Family. Isa nga po ang The First Family sa inaantay at kinaaliwan po ng maraming casual netizen and syempre ng mga dabarkads natin. So sa muli po nilang pagbabalik, syempre exciting ito. And speaking of Atasha Mulak, nakita nga dito sa Ortigas yung pagkalaki-laki niya pong billboard nakalagay ata sa isang mall or sa isang building. So nakakatuwa lang dahil si Atasha Mulak kahit sa ang panig po ng ating bansa, talaga namang nagkalat yung kanyang mga naglalakihang LED billboard, mga poster niya, kasi napakarami niya na pong endorsement. Isang patunay lamang ito na talaga namang nagbo-boom na po yung career niya. Kaya hindi na po siya mahagilap dito po sa Itbulaga, tapos palagi na po siyang busy. Narito nga po at may nilinaw din si Atasha Mulak dito po sa isang article na inilabas po ng PEP. Sabi nga dito, napaiyak si Atasha Mulak nang malaman nitong siya ang magbibida sa Philippine adaptation ng popular the series na Bad Genius. Sabi po ni Atasha, sa totoo lang naiyak ako sa bahay. Pagpababahagi niya sa media conference para sa cast reveal na nangyari sa Viva Cafe noong March 18. Sabi po ni Atasha, when I found out, parang surreal moment, and syempre naman super duper grateful daw siya kasi this is such a big opportunity and this is my first. And I am so honored to do such a great project with a great team. I am very excited, of course. I am nervous kasi ito po yung first lead ng project. Pero in terms of the work itself, when I first read about it, I already know that accepting it, I am going to give my 100%. Wala po akong expectation kung what the results gonna be, but as long as I can promise myself that I give my 100%, then I will be super happy with that. Inulit ni Atasha sa cast reveal media conference ng Bad Genius the series ang madalas niyang sabihin. Gustong-gusto niyang umarte pati na ang malaking pagpapahalaga sa bawat proyekto na ipinapagkatiwala daw po sa kanya. Saad niya, I just want to act. Sa totoo lang, I just want to work, and if the opportunity comes, then why not? Because my role in life when I always do this is I don't want to close my doors with anything. At least I get to say that I tried and I gave my best. So nang tinanong nga po si Atasha Mulak kung may competition with twin brother Andres, ito po yung naging sagot niya. Nilinaw ni Atasha na walang kompetisyon sa pagitan nila ng kanyang kakambal na si Andres Mulak. Nabida naman sa Viva One hit series na ang mutya ng Section E. Wala namang competition po kasi that's my brother, sabi ni Atasha. Kasi para po kay Atasha, yung kapatid niyang si Andres, yan po yung parang tinuro ng parents niya na magmahalan kayong magkapatid. Kasi pag nawala na kami, yan yung matatakbuhan at yan yung makakatuwang mo sa buhay. Yan po yung laging sinasabi ni Ma'am Chardin Gonzales sa kanyang kambal. So maganda po talaga ang pagpapalaki kay Atasha Mulak at kay Andres. Kaya naman hindi sila kakikitaan ng inggit sa katawan or competition sa isa't isa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa London special ni Atasha Mulak na kung saan marami nga po nagtatanong kung sure na daw po ba talaga na hindi daw kasama si Atasha Mulak.
So kung nakita niyo po yung poster na inilabas po ng Itbulaga kahapon, yun na po yun eh. Yun na po yung mga gaganap, yun na po yung mga cast sa tatlong story na inalabas po ng Itbulaga, Lunes, Martes, Miyerkules. Wala pong Atasha Mulak doon. And kung meron mang Atasha Mulak na appear, siguro may special participation lamang si Atasha. Ganon din si Amber Torres. So malay naman natin, 'di ba? Kaya wag pong mawalan ng pag-asa yung mga avid fan ni Atasha Mulak. Samantalang si Tito Sotto naman po ipinagkaguluhan kasama po ang kanyang mga kaalyansa sa Bagong Pilipinas. Dito po sa Laguna. So dyan po sila nangampanya. And ayon nga po dito dahil sa kanilang track record at karanasan sa pagsiservisyo, kumpiyansa daw po si dating Senate President Tito Sotto na makakakuha ng malaking boto ang alyansa para sa Bagong Pilipinas mula po sa Laguna. So wag po nating kalilimutang iboto itong si Tito Sotto dahil love na love po natin yan as tabarkads and supporters din po ng Itbulaga kahit iba-iba po tayo ng sinusuportahang politiko. Samantalang dating Itbulaga host naman po ang naglabas ng kanyang pahayag. So meron po siyang inilabas na parang hinanakit. So sabi po nitong si Gladys Guevara, dati po siyang host ng Itbulaga kung inyo natatandaan. Sabi niya dito, regardless ano pa man ang husga ng iba, di tayo pare-pareho ng opinyon at tingin sa kanya. Sa mga kaibigan, taliwas sa opinyon at paniniwala ko. Nirerespeto ko din naman ang opinyon at paniniwala ninyo sa tao mang ito sa gobyerno. Pero maalala ko lang itong araw na nakilala ko siya. Nakausap at nakaharap, hindi presidente o politiko ang naramdaman ko nung nakamayan at nayakap ko siya, kundi isang ama o tatay na gusto lamang protektahan ka sa anumang pwedeng panganib sa isang anak o sa pamilya. Ayoko makipagtagisan ng talino sa kahit sino o makipagbalitaktakan pa. Tandaan nyo, never ako naging botante kahit nag-legal age ako. Never akong nagparehistro para bumoto. Never. Opinyon nyo yan, go lang. Minsan akong napaso sa social media tungkol sa pagbibigay ng opinyon sa politika o sa palakad ng gobyerno. O di ko na naiisip or nanaisin pang muli sa gulong nangyari ngayon. At sa lahat ng napanood kong reels videos kung paano niya or paano siya inaresto, itong araw lamang na ito, nang makilala ko siya ng personal, ang natatanging nanumbalik sa alaala ko at ibinahagi ko lamang ang pakiramdam ng isang anak na nayakap ng tatay bilang bata pa ako nang huling makaranas ng yakap ng ama. So parang feeling ko lang nung araw na yan, isa siyang tatay na gusto ko sumbungan dahil nga alam kong mapoproteksyonan niya ako. So, ang tinutukoy niya dito mga kadabarkads ay si ex-President Duterte, yung pagkaka-aresto niya nga po. So, pro-Duterte po pala siya. Sabi niya pa dito, PS, wag na tayong magpakaisip bata ngayon ha. Wala nang unfriendan. Wag tayo ang mag-away-away. Ang gulo na eh. Kahit para sa bayan na lang natin, respeto niyo opinyon ng bawat isa. Go lang. Lahat naman tayo pwedeng maglabas ng kanikanyang hinaing. Ganda niyan, ipagdasal natin na mag-heal ang government, mag-heal ang lahat ng nasaktang pamilya ng gobyerno, physical man yan or emotional being nila at manatiling safe ang bawat Pilipino, lalo ngayon. So, ito po yung sinasabi ko mga katabarkads na kahit iba-iba man tayo ng politiko na sinusuportahan, huwag natin kalimutan na iisa lang yung lahi natin. Kaya, tayo dapat yung magtulungan, tayo dapat yung magmahalan para po sa ating bansa. Tsaka, okay lang magbigay ng opinyon dahil nasa malayang bansa naman tayo, hindi po ba? Malayang magpahayag ng mga nararamdaman at saloobin.